Unless, paano nga ba gamitin? Ang unless ay may apat na paggagamitan. Una, negative condition. Pangalawa, exemption. Pangatlo, warning condition. Pang-apat, if not. Ang unless sa Tagalog ay kung hindi, maliban kung. So unahin natin ang negative condition. Ang unless ay ginagamit kapag may negatibong condition. So halimbawa, you won't pass unless you study. Hindi ka papasa kung hindi ka mag-aaral. You won't pass, hindi ka papasa ay negatibong kondisyon. So, kailangan mong mag-aral ng mabuti para makapasa ka. So, pangalawa, exemption. Ginagamit ang unless kapag may patakaran o rules. Halimbawa, no one can enter unless they have an ID. Walang makakapasok maliban kung may ID sila. So, ang patakaran dito ay kailangan magdala ng ID. So, kung wala kang ID, hindi ka makakapasok. So, pangatlo, warning condition. Ginagamit ang unless kapag may babala. So, halimbawa, unless you stop, you will get hurt. Kung hindi ka hihinto, ay masasaktan ka. So dito, nagpapakita ng babala na kailangan mong huminto. Kasi kung hindi ka hihinto, ay masasaktan ka. So kailangan mong huminto. So halimbawa, umiyak or nagpasawa yung bata, ganun. Or kahit sa matatanda. So and the last, if not. So ginagamit ang unless kapag may bagay na gustong inaasahan. Pero ang desisyon, depende sa kondisyon. Halimbawa, unless it rain, we will continue. Kung hindi uulan, ay magpapatuloy tayo. So meaning, nagpapakita dito na kung uulan ay hindi sila tutuloy. So sa huli, ang unless ay umiikot sa mga kondisyon sa iba't ibang kapamaraanan. So yun lang.